Gitnang silangan sa gilid ng malawakang digmaan, Israel, USA versus Iran. Magandang araw Pilipinas, mula kahapon hanggang sa ngayon, patuloy na tumitinding sagupaan sa pagitan ng Israel, United States at Iran. Isang krisis na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong Middle East. Hindi lamang ito simpleng palitan ng missiles. Ito ay isang high-stake geopolitical confrontation na may implikasyon sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya at kasama ang enerhiya. Mga kababayan, kahapon ng madaling araw, naglunsad ng panibagong coordinated airstrike ang Israel at Estados Unidos laban sa strategic military target sa loob ng Iran. Ayon sa defense source, tinamaan ang missile production facilities nito, ang drone command center at ang strategic revolutionary guard sites. Makikita sa mga video ang malalakas na pagsabog sa paligid ng Tehran habang aktibo ang Iranian air defense system. Ang opisyal na pahayag mula sa Washington at Tel Aviv, ang operasyon ay preventive at defensive in nature lamang. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Sa loob ng ilang oras, nagpakawala ito ng ballistic missiles at long-range drone patungo sa Israel, territory at ilang US installation sa rehiyon o US military base nila. Tumunog ang air raid sirens ng Tel Aviv, nagpunta ang mga residente sa shelter habang sinubukan namang i-intercept ng Israeli defense system ang mga papasok na missiles. Bagamat karamihan ay na-neutralize, may ilang nakalusot pa rin at nagdulot ito ng pinsala sa ilang mga lugar. Mga kababayan, ngayon mas mahalagang tanungin natin bakit lumala ang tensyong ito. Una ay ang nuclear deterrence at power balance. Matagal nang may tensyon tungkol sa nuclear program ng Iran. Naniniwala ang Israel na ang isang nuclear-armed Iran ay existential threat sa kanilang estado. Ang Estados Unidos naman bilang pangunahing kaalyado ng Israel ay nakikitang kailangang pigilan ng Iran bago pa ito umabot sa irreversible nuclear capability. Sa kabilang panig, itinuturing ng Iran ang sarili nitong deterrence capability bilang protection laban sa Western intervention. Ito ay ang klasikong halimbawa ng security dilemma. Habang pinapalakas ng isang bansa ang depensa nito, mas lalo namang natatakot ang kabilang panig. Ngayon naman, pag-usapan natin ang proxy warfare network. Hindi lamang direkta ang labanang ito. May mga kaalyadong ang Iran sa Lebanon, Syria at Iraq. May mga non-state armed group na maaring ma-activate anumang oras. Kapag nagdesisyon ang mga grupong ito na sumali, maaari itong mag-iisang multi-front war laban sa Israel at ang US interest. Ito ang dahilan kung bakit ang krisis na ito ay hindi lamang bilateral conflict, kundi regional na confrontation na. Pag-usapan natin ang Strait of Hormuz Energy Choke Point. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng krisis ay ang Strait of Hormuz o daanan ng halos 20% na global oil supply sa buong mundo po yan, mga kababayan. Kung tuluyang maantala ang daloy ng langis sa buong mundo, maaring sumirit ang presyo ng krudo sa buong bansa at sa buong mundo. Para sa Pilipinas na oil import dependent, maaring magresulta ito sa pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng pamasahe at pagtaas ng presyo ng bilihin. At nagsisimula na nga po yan, mga kababayan. Pag-usapan naman natin ang US domestic politics of strategic signaling. Ang aksyon ng Estados Unidos ay hindi lamang panlabas na pulisiya. May implikasyon din ito sa loob ng bansa. Ang pagpapakita ng military strength ay strategic signaling hindi lamang sa Iran kundi sa iba pang global rivals. Ipinapakita nito na handa ang US na ipagtanggol ang mga kaalyado nito sa Middle East. Ano naman ang masasabi ng Russia at China? Bagamat hindi direktang sangkot ang dalawang global powers na ito ay may strategic interest sa Iran. Kung lalawak ang digmaan, maaring magkaroon ng diplomatic or indirect involvement mula sa kanila. Ito ang posibleng magdala ng sitwasyon sa mas komplikadong global standoff. Sa ating mga kababayang OFW, may libu-libong Pilipino na sa Israel at sa iba pang bahagi ng Middle East. Patuloy ang koordinasyon ng embahada upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Pinapayuhan ang mga OFW na manatili sa shelter kapag nakarinig ng sirena at iwasan ang mga matataong lugar sa ngayon.
maghanda ng emergency bag anumang oras at higit sa lahat ang iyong mga kaukulang dokumento, pasaporte para sa inyong pagkakilanlan sa mga ganitong panahon. Ngayon, ano naman ang magiging posibleng senaryo sa ganitong kondisyon? Una, ang controlled escalation. Magpapatuloy ang limited strike ngunit iiwas sa full-scale war. Ang senaryo number 2 naman ay ang regional war. Maaring pumasok ang iba pang armed group at bansa at magreresulta sa mas malawakang digmaan. Ang senaryo number 3 naman ay diplomatic ceasefire. Kung papasok ang matinding diplomatic intervention, maaring magkaroon ng temporary truce. Mga kababayan, sa ngayon ang mundo ay nananatiling nakamasid sa mga pangyayaring ito. Ang krisis na ito ay hindi lamang usapin ng tatlong bansa. Ito ay maaring magbago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Patuloy tayong magbabantay sa mga susunod na oras. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi updated sa mga pangyayari sa buong mundo. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat!